Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Rowena Bautista at ngayon, eting susuriin ang mahalagang paksa. Ang lihim sa matatag na kalusugan ng lalaki. Muling buhayin ang sigla sa tulong ng isang dakot na mani. Mga kalalakihan, pakinggan ninyo akong mabuti. Sa halagang ilang daang piso lamang, araw-araw na pakain ng isang dakot ng mani ang susi para muling maging matagumpay ang inyong maga-umaga. Hindi na kayo mapapahiya pa sa simulangang araw na puno ng panghihina. Ang kahihiyan na nararamdaman ninyo sa tabingang inyong asawa ay mapapalitan ng matatah na kumpiyansa. Nagiging malamig ba ang tingin ng inyong asawa at nararamdaman ninyo ang pagliit ng inyong sarili sa kama? Alam kong may mapakakataong mainit ang ulo ninyo. Ngunit sa mismong mahalagang sandali ay hindi tumutugon ang inyong katawan na nagdudulot ng pakabigo sa inyong asawa. Ang dahilan ng pahinang inyong pagkalalaki ay ang pagbara ng inyong ngadaluyan ng dugo na humahadlang sa pagdaloy ng dugo sa importanteng bahagi. Ang pagtayo ay hindi lamang simpleng pagnanasa, kundi resulta ang kalusugan ng inyong ngadaluyan ng dugo. Makakatakbo ba ang sasakyan kung barado ang daan? Kahit gaano kamahal ang iniinom ninyong pampalakas, kung barado ang daluyan ng dugo, tiyak na laging nakayuko ang inyong ulo. Magandang araw. Ako po si Dr. Rowena Bautista, isang urologist na may 25 taong karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan sa Manila na muling mabawi ang kanilang dignidad. Maraming kalalakihan ang lumalapit sa aking klinika at nagrereklamo, "Doc, parang wala po akong silbi tuwing umaga. Hindi ko pumayangat ang ulo ko sa harap ng aking asawa. Ang gamot ay panandalian lang ang epekto, pagkatapos ay nanghihina na naman ako." Sa tuwing naririnig ko ito, malinaw kong sinasabi, ihinto ninyo ang inom ng gamot. Subukan ninyong kumain ng mani na aking sasabihin sa loob ng isang linggo. Sigurado akong magbabago ang lahat. Kung susundin ninyo ang aking payo, hindi na kayo magiging isang asawang laging nag-aalangan sa harap ng asawa. Sa halip, mararanasan ninyo ang isang asawa na laging umaakyat sa kama tuwing gabi. At tuwing umaga, makikita ninyo ang inyong sarili na matatak at handa, na magbibigay sa inyo ngang tunay na pakiramdam ngang pagiging lalaki. Mag-concentrate hanggang sa huli. Sa dulong videong ito, ibabahagi ko ang recipe ngang Mali Vitality Shake na nabuo ko mula sa 25 taon ng klinikal na karanasan, isang pinahalong mani at isang lihim na sangkap. Isang baso lamang nito ay sapat na para sa isang mainit na gabi. Kung nararamdaman ninyong para sa inyo ang kwentong ito, mag-iwan ngang numero 2 sa comments ngayon. Ang inyong subscriptions at likes ay mabibigay sa akin ng lakas upang mabahagi ngang mas maraming lihim na makapapabago sa inyong buhay. Simulan na natin ang tunay na kwento. Ngayon, para sa inyong lubos na pag-unawa, ibabahagi ko ang kwento ni Mang Tonyo, 68 taong gulang, na pilit na dinala ng kanyang asawa sa aking klinika kamakailan. Si Mang Tonyo ay isang retiradong guro sa public school sa isang probinsya sa Pilipinas, na kilala sa kanyang karangalan at katapatan. Ngunit nang umupo siya sa aking klinika, siya ay mukhang isang taong nawalan ng lahat ng pagmamalaki sa buhay. Ang kanyang asawa ang unang nagsalita. Sa kanyang boses, naroon ang lungkot para sa kanyang asawa at ang malalim na kalungkutan bilang isang babae. "Doc, simula po nang ma-retire ang asawa ko, nagbago siya ng lubusan. Dati po ay mahilig siyang magbiro at malambing, pero ngayon ay hindi na niya ako kayang tingnan ng diretso. Sa gabi, tumatalikot na lang siya at natutulog. Sa una, inisip ko lang na pagod siya. Pero mahigit 2 taon na po ito, at pagod na rin ako. Naisip ko tuloy, hindi na ba ako kaakit-akit bilang babae? Hindi na ba niya ako mahal? Sana po nagalit na lang siya sa akin. Pero dahil tahimik lang siya, mas lalo lang akong nasasaktan." Matapos masalita ang kanyang asawa,
Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Mang Tonyo na hindi kailanman napakita ng kahinaan sa harap ng ibang tao sa kanyang buong buhay. Sa nangingining na boses, ibinunyak niya ang lihim na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Dok, pakiramdam ko po ay hindi na ako lalaki. Mahal ko pa rin ang aking asawa at gustong-gusto ko siyang mahalin, ngunit ayaw ng sumunod ng aking katawan dahil sa hiya. Sa aking asawa at sa sarili ko na hindi kayang gawin ang tungkulin ko bilang lalaki, pakiramdam ko po ay gusto ko nang mamatay. Tuwing nakikita ko ang umaasang tingin ng aking asawa, bumabagsak ang puso ko, at para akong nasa impyerno. Kapag nakikita kong napapalitan ng pagkabigo ang tingin na iyon, kaya mas pinili kong magtulog-tulugan o magpanggap na may sakit para lang maiwasan siya. Hindi po ako karapat-dapat na asawa. Ito ang sandali kung saan ang dignidad ng isang lalaking buong buhay na matatak ay nawasa sa harap ng kanyang asawa at sa harap ko bilang doktor. Hindi ba ninyo nakikita ang inyong sarili sa nakakanti na patatapat ni Mang Tonyo? Nagpapanggap ba kayo na dahil sa edad at pagkapagod, habang palihim na lumuluha tuwing gabi dahil sa nawasa na dignidad? Siya rin ay nasabi na ininom na niya ang lahat ng gamot na mabuti, ngunit panandalian lamang ang epekto. Nawalan na siya ng paasa. Dahil sa kanyang kalagayan, aking hinaplos ang balikat ni Mang Tonyo na nakayuko at may kumpiyansa akong nagsalita. Mang Tonyo, itaas ninyo ang inyong ulo. Hindi po kayo isang walang silbing asawa at hindi po natatapos ang inyong pagkalalaki. Barado lamang po ang pinakamahalagang daanan. Hindi naintindihan ni Mang Tonyo ang aking sinabi at tumingin sa akin na may luha sa mata. Daanan po, Dok? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Sinimulan kong ipaliwanag ang pinakamahalagang prinsipyo ng pagtayo ng lalaki na hindi niya alam sa kanyang buong buhay gamit ang mga ilustrasyon. Isipin ninyo po ang pagtayo ng lalaki bilang isang sasakyan. Ang mamahaling pampalakas o gamot na ininom ninyo ay parang gasolina na nagpapalakas sa makinang sasakyan. Ngunit kahit gaano pa kaganda ang makinang sasakyan, kung barado ang daan na dapat takbuhin, hindi ito makakagalaw ni isang pulgada, di ba? Ang daan na barado ay ang inyong madaluyan ng dugo. Ang pagtayo ay isang phenomenon kung saan ang dugo na galing sa puso, tulad ng isang sasakyan, ay tumatakbo at bumubusok sa cavernous body, parang isang parking lot ng ari ng lalaki upang tumigas. Ngunit ngayon, ang inyong madaluyan ng dugo ay barado dahil sa dekada ng tumpo ng sabo at dumi, kaya hindi makatakbo ng maayos ang dugo na parang sasakyan. Ang makina o ang pagnanasa ay maayos, ngunit barado ang daan kaya hindi gumagalaw ang sasakyan. Kaya, anong silbingang pagbubuhos ng pinakamahusay na gasolina? Ang pampalakas? Sa halip na irekomenda ang mamahaling gamot o operasyon, ipinangako ko sa kanya na ipapaliwanag ko ang isang napakasimpleng paraan upang muling bumalik ang daloy ng dugo sa kanyang baradong daluyan. Hindi ito nangangailangan ng malaking gastos o espesyal na pagsisikap. Ito ay isang masarap na bagay na kailangan lang kainin bilang merienda araw-araw. Mukha pa rin siyang hindi makapaniwala. Dok, sa pagkain lang po ba ay mabubuksan ang baradong daan? Gumiti ako at sinabi, Mang Tonyo, ang ating katawan ay bahagi ng dakilang kalikasan. Ang natural at masustansyang pagkain mula sa kalikasan ang pinakamabisang at pinakaligtas na tagapaglinis ng ating katawan. Magtiwala po kayo sa akin at sundin ang aking payo nga isang dakot ng himala sa loob lamang ng isang buwan. At kung pagkatapos ng isang buwan ay hindi pa rin bumubuhay ang inyong sasakyan, ako na ang bahala at hahanapan kayo ng ibang paraan. Ano kaya ang isang dakot ng himala na nabukas ng baradong daluyan ng dugo ni Mang Tonyo at muling nagpatakbo sa kanyang sasakyan? Ilalabas ko ang kamanghamanghang lihim na mahirap. Makuha kahit sa pera pagkalipas ng ilang sandali. Manatili sa channel
Ang tunay na punto ng kwento ngayon ay mula ngayon. Kung palalakpasin ninyo ito, pagsisisihan ninyo ang nalalabin ninyong buhay. Ngayon, alamin natin ang pinagmulan ng matinding traffic jam na bumara sa inyong magadaluyan ng dugo. Marami ang nakisip na ang erectile dysfunction ay simpleng problema lang ng pagkalalaki, isang isyung dignidad. Ngunit tandaan, ang hindi paktayo ang inyong kaibigan ay isang pinakamalakas na babala na ang daluyan papunta sa inyong puso at utak ay barado rin na nagbabanta sa inyong buhay. Habang tumatanda tayo, at kung mahilig tayo sa matatabang pagkain at tamad mag-ehersisyo, ang ating magadaluyan ng dugo ay unti-unting kumikipot at tumitigas, tulad ng lumang tubo ng tubig na kinakalawang at barado ng dumi. Ang taba ay naipon sa loop ng daluyan ng dugo na humahadlang sa pagdaloy ng dugo. Ngunit bakit sa ari nga lalaki muna lumalabas ang senyales bago sa ibang bahagi ng katawan? Ang dahilan ay simple. Ang nga daluyan ng dugo na papunta sa ari ng lalaki ay kabilang sa pinakamaliit na daluyan ng dugo sa ating katawan. Ito ay tulad ng isang prinsipyo na ang makipot na daan sa probinsya ang unang barado bago ang malawa na highway. Ibig sabihin, ang erectile dysfunction ay hindi lamang problema sa sexual function, kundi ito ang unang SOS na ipinapadala ng ating katawan na nagsasabing nagsisimula ng makaroon ng problema ang madaluyan ng dugo sa buong katawan. Ang pagwawalang bahala sa senyales na ito ay isang nakakatakot na babala na maaring makaroon ka na atake sa puso o stroke kapag nabarahan ang daluyan ng dugo patungo sa puso o utak. Dito ko naalala ang kwento ni Dr. June Reyes, isang nangungunang cardiologist na nakilala ko sa isang conference sa cardiology noong nakaraang linggo. Siya ay isang taong nag-aralang kalusugan ng daluyan ng dugo sa buong buhay niya at sinabi niya sa akin ang salitang nakapagpatindik ng balahibo ko. Doc Bautista, ang mga urologist ang nasa frontline upang maiwasan ang sakit sa puso. Bakit? Dahil ang aringang lalaki ay ang pinakatapat na salamin na nagpapakita ng kalusugan ng puso. Ang nga pasyenteng may erectile dysfunction ay kinakailangan kong ipa-cardiac check-up. Nakakagulat, higit sa kalahati sa kanila, ang may malubhang sakit sa daluyan ng dugo na mapanganib kung hindi agad oprahan. Kailangan mong babalaan ang nga pasyente. Sabihin sa kanila na ang hindi paktayo ng kanilang ari ay isang paunang tanda na maaring huminto ang kanilang buhay. Eksakto ang kanyang sinabi? Naintindihan na ba ninyo? Ang paghihirap na nararanasan ninyo tuwing gabi ay hindi lamang sugat sa dignidad. Ito ay isang pinakamalakas at desperadong babala na barado ang inyong lifeline, ang inyong nga daluyan ng dugo at maaring huminto ang inyong puso. Kung gayon, paano natin muling mabubuksan ang ating napakahalagang daluyan ng dugo? Ang baradong lifeline na ito, kailangan ba nating uminom ng malalakas na gamot? Hindi. Ang solusyon ng himala na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang dakilang tagapaglinis ng daluyan ng dugo, ang mga mani na madaling mahanap sa ating kapaligiran. Doc, paano naman makakabukas ng baradong daluyan ng dugo ang mani na kinakain lang bilang merienda? Marahil marami sa inyo ang nag-isip ngang ganito. Ngunit magugulat kayo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng buhay na nakatago sa maliit na mani na basta ninyo na lang kinakain. Ang mani ay ang pinakamahusay na natural na gamot para sa daluyan ng dugo. Sa dami ng mani, mayroong 5 Great Male Vitality Nuts na may pambihirang epekto sa paglilinis ng daluyan ng dugo ng lalaki at pagpapanumbalik ng sigla. Ngayon, ilalabas ko ang kanilang mapangalan at epekto isa-isa. Ang una ay ang natural na Viagra, ang walnut, ang arginine, na sagana sa walnut, ay ang pangunahing sangkap na gumagawa na nitric oxide sa ating katawan na nagpapalaki nga daluyan ng dugo. Ito ay tulad ng paggawa ng road widening para sa isang makipot na daan. Ang pangalawa ay ang haring zinc, ang mineral para sa sigla ang butong kalabasa. Ang zinc ay isang mahalagang nutrient
na kinakailangan sa paggawa ang male hormone na testosterone. Kung pinalaki natin ang daan, kailangan nating gumawa ng malakas na sasakyan dugo na tatakbo dito, di ba? Ang butong kalabasa ang gumagawa ng papel na iyon. Ang pangatlo ay ang prostate protector, ang Brazil nut. Ang selenium, na sagana sa Brazil nut, ay isang makapangyarihang antioxidant na nag-alis ng free radicals na nagpapatanda sa daluyan ng dugo at nagpoprotekta sa cells ng prostate na nagpapadali pa sa paghihi. Ang pang-apat ay ang tagapagtanggol ng daluyan ng dugo, ang almond. Ang vitamina E na sagana sa almond ay nagsisilbing protective barrier na pumipigil sa pagdami na taba sa loop ng daluyan ng dugo. Ito ay tulad ng pag-apply ng matibay na coating upang hindi na muling madumihan ang daan. Ang huling, panlimang mani ay ang tagapagbantay ngang pakalalaki ang petyan. Ang beta-sitosterol, na sagana sa petyan, ay nagsisilbing matatag na tagapagbantay na nagpoprotekta sa pagkalalaki sa pamamagitan ng pagbigil sa hindi kinakailangang pagbabago ng male hormones. Ang limang mani na ito ay parang isang Avengers team na isinilang para sa mga kalalakihan. Sa pamamagitan lamang nga regular na pagkonsumo nga ito, magsisimula ang isang kamanghamanghang pagbabago sa inyong katawan. Ang baradong daluyan ng dugo ay magbubukas, ang bagong dugo ay magsisimulang gumawa, at ang male hormones ay sisisigla. Ngunit hindi ibig sabihin na kung basta lang kakain kayo ng kahit anong mani ng marami ay makakaroon ng epekto. Bawat mani ay may pinakamabisang paraan ng pagkain at may gintong dami na dapat sundin. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ng detalyado ang matiyak na paraan ng pagkonsumo at lihim na kaalaman upang makuha ang 100% na epekto ng 5 mahusay na mani na ito. Kung palalakpasin ninyo ito, baka kainin ninyo lang ang mani bilang merienda at hindi bilang gamot. Narito na ang oras ng pangako. Ngayon, ilalabas ko ang gintong paraan ng pagkonsumo ng 5 Great Male Vitality Nuts na magbubukas ng baradong daluyan ng dugo at muling magpapatayo sa nanghina ninyong pagkalalaki. Ito ang lihim sa malihim na nakuha ko sa paggamot sa mga pasyente sa loob ng ilang dekada. Kailangan ninyong sundin ang dami at paraan na aking ibabahagi upang makuha ang pinakamahusay na epekto. Ang una, ang natural na Viagra, ang walnut. Ang walnut ay sagana sa arginine na nagpapalaki ng daluyan ng dugo. Isang dakot lang sa isang araw, ang dami na madaling mahawakan sa kamay ay sapat na. Kung sobra ang kainin, maaring magdulot ng pagtatay. Ang pinakamahusay na paraan ay kainin ang isang dakot ng walnut pagkatapos ng hapunan, dahan-dahan at enginungyan ng maigi, sa halip na kumain ng ibang merienda o tinapay. Isipin na habang kumakalat ang mantikang walnut sa inyong bibig, lumalawak din ang inyong daluyan ng dugo. Ang pangalawa, ang mineral ngang sigla, ang butong ng kalabasa. Ang butong kalabasa ay masagana sa zinc, ang sangkap ng male hormone kaysa sa anumang buto. Ang araw-araw na dami ay isang maliit na dakot, tulad ng walnut. Mayroon akong sariling lihim na paraan upang mapakinabangan ng husto ang butong ng kalabasa. Iyon ay ang ibabad ang isang dakot ng raw pumpkin seed sa tubig sa gabi at kainin kinabukasan sa umaga. Sa proseso na pagbababad sa tubig, ang enzyme sa buto ay nagiging aktibo na nagpapataas na zinc absorption rate ng higit sa dobla. Ang pagkain ng butong kalabasa na ibinabat sa umaga ay parang pagbibigay ng pinakamahusay na raw material sa inyong male hormone factory. Ang pangatlo, ang himala ng 2 piraso ang Brazil nut. Ito ay napakahalaga kaya paulit-ulit kong idinidiin. Ang Brazil nut ay ang hari ng selenium, isang makapangyarihang antioxidant. Ngunit kung sobra ang kainin, maaring maging lason. Isang piraso lamang o 2 piraso sa isang araw. Huwag na huwag kayong lalampas sa 2. Tinatawag ko itong prostate protector. Araw-araw, pagkatapos ang almusal, kainin lang ang isang piraso na parang gamot.
Ang malit na gawin na ito ay magpoprotekta sa kalusugan ninyong prostate sa loob ng 20 taon. Ang pangapat, ang protector ng daluyan ng dugo ang almond. Ang almond ay sagana sa bitamina A, isang tagapaglinis ng daluyan ng dugo. Humigit kumulang 20 piraso sa isang araw ang pinakaangkop. Ang almond ay mas epektibo kung bahagyang ihawin sa dry pan dahil mas nagiging aktibo ang antioxidant components nito. Sa hapon, kapag pagod at naghahanap ng makakain, subukan ninyong kumain ng 20 inihaw na almond na may mainit na tubig sa halip na kape. Ito ang magiging pinakamahusay na merienda na mabibigay nga sigla sa katawan at lilinisin ang inyong daluyan ng dugo. Ang huling, panlimang money ay ang tagapagbantay ng pakalalaki ang petsan. Ang petsan ay sagana sa beta-sitosterol na nagpoprotekta sa mali hormones. Humigit kumulang 18 piraso ang kalahating petsan sa isang araw ay sapat na. Ang petsan ay masarap kainin ng ganun lang, ngunit kung hahaluan ng yogurt, ang magandang taba ng petsan at ang lactobacillus ng yogurt ay bubuo ng pinakamahusay na kombinasyon. Kung wala kayong oras sa umaga, lagyan lang ilang piraso ng petsan ang plain yogurt. Ito ay magiging masarap na almusal at isang makapangyarihang pampalakas. Tandaan ang 5 gintong paraan ng pagkonsumo na ito. Ang mahalaga ay hindi ang dami, kundi ang regular at tamang paraan ng pagkonsumo araw-araw. Ngayon, mayroon na kayong malakas na sandata ang 5 Great Male Vitality Nuts. Ngunit kahit gaano pagkaganda ang sandatang ito, kung mali ang paggamit, maari itong maging isang armas na sumasalakay sa inyong katawan. Ngayon, babalaan ko kayo ng mariin tungkol sa 3 pinakamasamang paraan ng pagkonsumo ng mani na maaring magsayang ng inyong lahat ng pagsisikap at makasama pa sa kalusugan. Huwag na huwag ninyong gagawin ito. Ang unang pinakamasamang pagkakamali. Mani na may sobrang asin at asukal. Maraming mani sa supermarket ang inasnan o nilagyan ng asukal o honey para maging matamis. May makumakain ng ganitong mani dahil masarap. Ngunit ito ang pinakamasamang gawain na sumisira sa daluyan ng dugo sa halip na magligtas. Ang sobrang sodium o asin ay nagpapataas ng presyon ng dugo at nagbibigay ng stress sa daluyan ng dugo, at ang sobrang asukal ay nagpapalakit sa dugo na humahadlang sa sirkulasyon ng dugo. Ito ay tulad ng pag-inom ng lason sa isang mabuting gamot. Kailangan ninyong kumain ng raw nuts na walang anumang idinagdag. Ang pangalawang pinakamasamang pagkakamali, rancid na mani. Ang mani ay sagana sa magandang mantika na tinatawag na unsaturated fatty acids. Ngunit ang mantika na ito ay madaling masira kapag nakikipag-ugnayan sa hangin. Ang ganitong nasirang mani ay tinatawag na rancid. Ang rancid na mani ay hindi mabuting gamot para sa katawan kundi isang lason na nagpapatanda at nakakasakit sa ating katawan. Kapag bumili kayo ang mani, huwag masyadong marami ang bilhin ng sabay-sabay at mas mainam na bilhin ng paisa-isa at mabilis na ubusin. At kapag nag-iimbak, kailangan itong ilagay sa lalagyan na hindi pinapasukan ng hangin sa lugar na madilim at malamig. Kung ang mani ay may amoy na luma o amoy mantika, huwag manghinayang at itapon agad. Maaring mawala ang lahat ng inyong kalusugan dahil sa isang dakot na inyong tinipid. Ang pangatlong pinakamasamang pagkakamali, ang labis na kasakiman. Dahil sinabi kong maganda ito para sa sigla, may isang pasyente na kumain ng 1 buong pakete ng walnut sa isang araw. Nagreklamo siya na nagtais siya kinabukasan at maghapon siyang nasa banyo. Lalo na ang Brazil nuts, kung sobra sa 2 ang kainin sa isang araw. Maaring makaroon ng selenium poisoning na nagdudulo ng hair loss o pagsusuka. Kailangan ninyong sundin ang gintong dami na aking ibinahagi. Ang anumang sobra ay mas masama kaysa sa kulang. Ang pagiging consistent ang sagot, hindi ang dami. Kung maiwasan ninyo ang 3 pagkakamaling ito, ligtas at epektibo ninyong makukuha ang magagandang sangkap ng mani upang muling
buhayin ang inyong pagkalalaki. Ngayon, araw-araw, nagpapadala kayo ng 5 Great Male Vitality Nuts, ang pinakamahusay na tagapaglinis ng daluyan ng dugo sa inyong katawan. Ngunit kahit gaano pa kasipak ang tagapaglinis, kung patuloy na nagtatapon ng basura sa isang tabi, hindi kailanman lilinis ang bahay, di ba? Ngayon, ibabahagi ko ang 3 gintong gawi sa pamumuhay na makapagpapalakas ng ilang beses sa epekto ng Vitality Nuts. Ito ang lihim upang hindi na muling dumumi ang nalinis na daan at upang ang inyong sasakyan ay makatakbo habang buhay. Ang unang gintong gawi, maglakad na parang puputok ang hita. Ang hita sa ating katawan ay tinatawag na pangalawang puso. Ang kalamnan nga, hita ay isang malaking, tangkang ng dugo na naimba ng 1/4 kabuwang dugo sa ating katawan at isang malakas na pump na nabubomba ng dugo na bumaba sa binti pabalik sa puso. Kung malakas ang kalamnan ng hita, magiging maayos ang sirkulasyon ng dugo sa buong katawan at siyempre, ang daloy ng dugo patungo sa pinakamahalagang bahagi ay magiging mas malakas. Hindi kailangan ng bonggang ehersisyo. Simula ngayon, sa loob lamang ng 30 minuto, subukan ninyong maglakad na mas malaki ang hakbang at mas mabilis kaysa sa karaniwan at damhin ang pagkapagod ng inyong hita. Ang simpleng paglalakad na ito ay muling magpapagana sa inyong natural na vitality pump. Ang pangalawang gintong gawi, uminom ng tubig bago mauhaw. Ang dugo sa ating katawan ay karamihan ay tubig. Kung kulang ang tubig sa katawan, lumalakit ang dugo at bumabagal ang sirkulasyon ng dugo. Ito ay tulad ng ilo na dapat malinaw ang daloy na nagiging puti dahil sa taktuyo. Tulad ng puti na tubig na hindi makadaloy ng malakas, mahirap sa malakit na dugo na dumaan sa maliliit na daluyan ng dugo. Kapag nararamdaman ninyong nauhaw kayo, senyales na ito na ang inyong katawan ay nasa matinding pagkatuyo. Gawing ugali na uminom ng 8 baso ng tubig o higit pa sa isang araw, nang paunti-unti bago mauhaw. Ang malinaw na tubig ay lilinisin ang inyong dugo at magpapalakas din sa daloy ng inyong sigla. Ang pangatlong gintong gawi, kailangan matulog bago mag 10 p.m. Ang male hormone na testosterone ay pinakaaktibo sa paggawa sa pagitan ng 10 p.m. at 2 a.m. habang tayo ay mahimbing na natutulog. Ang pananatiling gising o panonood ng telebisyon sa gintong oras na ito ay tulad ng pagsasara ng pinto ng male hormone factory. Kahit gaano pa kaganda ang mga hilaw na materyales tulad ng mani, kung sarado ang pabrika, wala namang magagawa. Simula ngayong gabi, ilagay na ang lahat ng ginagawa at tiyakin na makatulog bago mag 10 p.m. Habang natutulog kayo, magsisimula ang dakilang gawain ng pagbuhay sa pagkalalaki sa inyong katawan. Ang 3 gawi na ito, paglalakad, pag-inom at pagtulog, ay napakasimple, ngunit ito ang pinakamalakas na haligi na magpoprotekta sa inyong sigla habang buhay. Sinimulan ni Mang Tonyo, ang retiradong guro, ang pagsasagawa ng maitinuro ko sa kanya. Araw-araw na pagkain ng 5 Great Male Vitality Nuts at regular na pagsunod sa 3 gintong gawi sa pamumuhay. At pagkaraan ngang 3 buwan, dumating sa akin ang isang sulat. Nang basahin ko ang sulat na iyon, naramdaman ko ang pinakamalaking kasiyahan at damdamin bilang isang doktor. Ngayon, babasahin ko sa inyo ang bahagi ng sulat na iyon. Para kay Dr. Rowena Bautista, Doc, nang umuwi po ako pagkatapos nating makita, nag-alinlangan pa ako, pero kasama ko ang asawa ko sa supermarket para bumili ng isang pakete ng mani, at kinabukasan ng umaga, sinimulan ko po ang paglalakad, pag-inom ng tubig, at pagkain ng mani, ayon sa itinuro ninyo. Sa unang linggo, wala po akong naramdamang pagbabago. Naisip ko, hindi ba talaga mangyayari? Dinadaya lang ba ako ulit? Pero makalipas ang 10 araw, gising ako sa umaga at pakiramdam ko ay nakakagulat ang gaan ng aking katawan. Nawala ang matagal ko ng pagkapagod. At makalipas ang 1 buwan,
dumating ang mas nakakagulat na pagbabago. Gising ako sa umaga at nakita ko ang bahagingang aking katawan na sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon ay tumutugon ng malakas nang hindi ko sinasadya. Agad akong nagduda sa aking mga mata. Ang sigla sa umaga na inakala kong nawala ay nagbalik sa akin. Sa araw na iyon, nagtago ako sa banyo at umiyak tulad ng isang bata. Ang pag-asang muling maging lalaki ay nagpainit sa aking puso. At kamakailan lang, kaarawan ng aking asawa. Dati, binibigyan ko lang siya ng pera. Ngunit sa araw na iyon, bumili ako ng bulaklak at nakbook ng paborito niyang restaurant. At habang naghahapunan, hinawakan ko ang kamay ng aking asawa at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, sinabi ko, "Mahal, patawarin mo ako, at mahal kita," may luha rin sa mata ng aking asawa. Sa gabing iyon, muli kaming naging parang bagong kasal. Hindi na ako natatakot sa gabi. Sa halip, sabik akong maghintay sa gabi kasama ang aking asawa. Dok, hindi lang po ang nawala kong pagkalalaki ang ibinalik ninyo sa akin, kundi maging ang nawalan naming pagmamahalan ng aking asawa. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ito ang himala na nangyayari sa ating buhay kapag nabuksan ang baradong daluyan ng dugo. Hindi lang isang function ng katawan ang bumabalik. Ang nawalang kumpiyansa, ang nasirang relasyon ng mag-asawa, at ang lahat ng sigla sa buhay ay muling sumisigla. Salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento ng matagal ngayon. Ngayon, ibinahagi ko sa inyo ang kamanghamanghang lihim na ang tunay na dahilan ng hina ninyong pagkalalaki ay ang baradong daluyan ng dugo at na hindi kinakailangan ang mamahaling gamot, kundi isang dakot lamang ng mani na malapit sa atin upang muling mabuksan ang lifeline. Ngayon, oras na para ibahagi ang espesyal na lihim na ipinangako ko sa inyo. Ito ang recipe ng Male Vitality Shake na pinagsama-sama ang epekto ng 5 Great Male Vitality Nuts upang ang epekto nito ay sumabok sa isang baso. Ito ay isang espesyal na regalo para lamang sa mga nakapanood ng video na ito hanggang sa huli na hindi ko kailanman ibinabahagi sa ospital. Napakasimple lang gawin. Sa isang blender, ilagay ang 5 Great Male Vitality Nuts na natutunan natin ngayon, isang dakot ng walnut, isang dakot ng raw pumpkin seeds, isang piraso ng Brazil nut, 20 piraso ng almond, at 18 piraso ng kalahating petyan. At maglagay ng isang kutsara ng black sesame seeds na nagpapalakas ng male hormone secretion, at isang baso ng gatas o soy milk na tumutulong sa sirkulasyon ng dugo. Pagkatapos blend ng maigi at tapos na. Ang isang baso ng shake na ito ay naglalaman ng lahat ng nutrients na kailangan ng lalaki tulad ng arginina na nagbubukas ng baradong daluyan ng dugo, zinc na sangkap ng male hormone, vitamina A na tagapaglinis ng daluyan ng dugo, at selenium na prostate protector tulad ng isang bombang nutrition. Subukan ninyong inumin ang isang baso ng shake na ito araw-araw bilang kapalit ng almusal o kapag pagod kayo sa hapon, magugulat kayo sa pagbabago ng inyong katawan. Ngayon, nasa inyo na ang pagpipilian. Patuloy ba kayong magrereklamo sa edad at sa isang sasakyan na hindi umaandar sa baradong daan? O simulan ninyo ngayon ang isang bagong buhay sa pamamagitan ng pagbili ng isang paket ng mani sa supermarket at buksan ang inyong baradong daluyan ng dugo upang muling makuha ang sigla ng 20,